Marife, ano yung storya mo? Yung kaibigan ko, sir, nanganak ako doon sa ospital. Tapos, wala akong pambayad, sir, sa ospital eh. Okay. Tapos, nung nilakad nila yung requirements ko doon sa ospital. Hmm. Tapos sabi niya daw. Tapos yung kumuha ng bata, tumawag sa kanya, na marami daw, yung sisingilin daw nila ako, sir, sa, pambayad sa ospital. Linawin natin ha. Opo. Ikaw, Marife, nanganak ka sa ospital. Opo. Ano yung anak mo? Babae, lalaki? Babae, sir. Okay. Since wala kang pambayad sa ospital, Wala po. magkano ba yung inabot ng bill mo sa ospital? 30 daw, sir eh. 30 daw. Bakit hindi mo kinuha sa ospital? Kung ano yung bill mo, hindi mo inalam? Hindi ko na sir. Di ba dapat inalam mo siguro? Hindi ko na. Okay, any rate, bilang kabayaran dun sa bill mo sa ospital, pinabayaan mo silang kunin yung anak mo? Hindi naman, sir. Ko lang sila, sir. O nasaan yung anak mo? Nandun, binigay na sa mga kaibigan ni Pao. Okay, so kinuha ni Paula Francisco yung anak mo. Saan niya dinala yung anak mo? Nung sa kaibigan niya, sir, doon niya binigay. Kasi koneksyon niya doon sa si Facebook. Okay, may kapalit yung pagbigay niya doon sa anak mo sa kaibigan niya? Mayroon po. Ano ang kapalit? Binigyan kami ng 20, sir. Binigyan kayo Opo. ng 20,000. Saan napunta yung 20,000? Nandun sa kanya, sir. Pero nakalabas ka ng ospital. Opo, sa labas Okay. na kami po. So Marife, hindi mo kinailangan yung pera para makalabas ka ng ospital. Di ba? Opo. Kasi yung 20,000 na nakuha mo dun sa taong nagbigay ng 20,000 ay pinaghatian nyo ni Paula Francisco. Tama? Opo. At yung bata na ipinanganak mo sa ospital, hindi makukuha ni Paula Francisco kung hindi mo alam na kinuha niya, kung hindi ka pumayag. Hawak kasi niya ako, sir. Kung ginusto mong pigilan si Paula Francisco na kunin yung bata mula sa ospital, pwede, di ba? Opo. Kasi pwede mo nang pagsabihan yung nurse sa ospital o kung sino may doktor na yung bata ay wag ibibigay kung kani-kanino lang. In fact, hindi na ilabas ni Paula Francisco yung bata nang hindi mo alam. Alam po, sir. Alam mong inilabas ni Paula Francisco. No, inilabas ni Paula Francisco yung bata, nakalabas ka na ng ospital. Opo. So hindi nyo kinailangan yung 20 mil na nakuha doon sa kaibigan ni Paula para pambayad sa ospital. Di ba? Opo. So in short, ikaw pumayag kang si Paula Francisco ipamigay yung bata at kumuha ng 20 mil na pinaghatian nyo. Tama? May sabihin kasi niya, sir, wala na daw siya. Oo, hindi. Pumayag ka. Umayag naman ako, sir. Kaso lang, So pinaghatian nyo, 10,000 kayo. yung una, 10. Tapos yung ilang araw, binigay ko sa kanya ang 4,000 rin. Kasi kinuha niya sa akin ang 4,000 O kaya nga sa madaling salita, Marife, binenta mo yung anak mo at ang nagahente ay si Paula. Di ba? Ganun na nangyari. Huwag na natin sabihin, kaya ka pumayag dahil may kinailangan mo ng pambayad sa ospital kasi nakalabas ka ng ospital eh. Nang hindi mo ginamit yung perang nakuha doon sa kaibigan ni Paula. Di ba? Oh, ano na ngayon ang gusto mong mangyari? Gusto ko lang, sir, na ibalik sa akin, sir. Ibalik sa'yo yung anak mo. Okay, pero Marife establish natin yung facts na malinaw Gusto mong ibalik yung anak mo, pero ikaw mismo inaamin mong pumayag kang ibenta yung anak mo ni Paula doon sa kaibigan niya. Ilang buwan na yung bata ngayon? Mag-isa pa lang bon, sir. Miss Paula, magandang hapon Paula, po. halika. Dito po tayo. Alam mo yung kwento ni dito ni Marife? Nagulat nga po ako, sir. Bakit? Sige. Hindi ko po akalain na magagawa niya sa akin sa lahat ng tulong na ginawa ko sa kanya, Bakit? sir. Sige, ano bang ginagawa niya sa'yo ngayon, Paula? Ano bang istorya? Sige nga. Magkasamahan po kami, sir. Dati isa amo sige. namin. Okay. Tagaluto po siya, sir. Ako naman tindera. Ah, Tapos nung umalis po yung amo namin, nag-asawa, ako po yung pinagbigyan uli ng pwesto. So ako po yung namuhunan, siya pa rin po yung tagaluto namin. Nung na po, nabuntis po siya ng boyfriend niya, sir. O, nasa na yung boyfriend niya na yun ngayon? Nandoon po. Wala ba siyang asawa? Yung una po niyang asawa, may isang anak po. Nasa Muslim po yon sa Mindanao. Okay. Pangalawang asawa po niya, may 2 anak, nasa Bicol po. So, ilan na anak niya? Bali, 4 po. Pang-4 po yung anak niya ngayon doon sa boyfriend niya po. Okay. So, nung nabuntis po siya niyan, magkasama pa rin po kami. Ang sabi po niya, hanggang sa huli, kahit sinong magsiraan sa amin, walang iwanan. Anong walang iwanan kayong dalawa? Opo. Okay. So, Bilang magkaibigan? yes po. Okay, sige. So, lahat po ng mga dokumento niya, nung itinakbo ko na po siya sa ospital, wala po pala siya mga birth certificate, lahat ng ID. Nagpa-affidavit po ako para lang makompleto lahat ng mga requirements niya nang mailabas ko po siya sa ospital. Okay. Pero 2 weeks before that, nung panganganak niya,
nagpahanap po siya ng kung saan dadalhin ng bata. Ngayon, yung isa naman naming kaibigan, dahil alam po niya na ipapampo nga yung bata, meron po siyang ni-refer sa amin. Okay. So, yun nga po si Ma'am Myla. Si Ma'am Myla, okay. Yes po. Na kung siyang may nasa kanya yung bata. Yes po. Sige. Ngayon po, di nung nakausap namin yan sa true phone, kinausap po nga si Marife, kung may money involved nga po. Ang sabi naman po ni Marife, ibalik daw po yung gastos niya at saka yung gagastusin sa ospital. Okay. So, iyon po yung nangyari. Nung nanganak po siya, nung 8 o'clock ng 9, sabi niya sumakit na po yung tiyan niya. So, dinala ko na po siya sa East Avenue. At gabi nga po ng 9, nanganak po siya. Ngayon, nung ano na nga po, sabi ning May, sa halip na bibigyan siya ng pera na ay sila yung magbabayad sa ospital, ibibigay na lang sa kanya parang pag-umpisahan niya. So, ganun po yung usapan nila. So, nung lumabas po kami ng hospital, August 13 ng gabi na po, nagkita-kita po kami sa Jollibee. Doon po inabot yung bata at inabot din po yung pera sa kanya. Kasama si Marife nun? Yes, siya po ang pinag-abutan. Kumain po kami Paano sa siya Jollibee. nakalabas ng ospital? Release na po siya talaga, sir. Sinong gumastos sa gastos sa mga bayad sa ospital? Ako po lahat ang naglakad, sir. Nilapit ko sa malasakit, lahat po ng pwedeng malapitan. So walang ginastos sa ospital dahil humingi kayo ng tulong sa mga agencies? Yes po. Ang ginastos ko na lang po, nagaling na po sa hawak ko, yung mga affidavit, lahat po para makompleto ang mga dokumento niya, sir. So, Paula, sinasabi mong hindi na kinailangan ibigay pa yung anak sa iba para magkapera na panggastos sa ospital. Yes. Dahil wala na siyang problema sa ospital. Yes. Okay. So, lumalabas na yung pagbigay ng bata na may kapalit na pera ay kagustuhan niya na para magkapera na rin Yes. siya. Ayan po. Sari, pakibasa mo yung kasulatan Ako po, para madinig ng si mga netizens natin. Marife Coyoca, nasa wastong edad na nakatira sa at nasa pangangalaga ni Paula Francisco ay kusang loob na ipinagkakatiwala ang aking bagong silang na anak. Mula ngayon, August 12, and yung last name nila, August 12, 2023, upang mapalaki ng maayos dahil wala akong kakayahang buhayin ang sanggol at nangangakong walang anumang hahabulin sa pagpapalaki nila. Pirma at patunay ang kalakip ng sulat na ito. Kahabagan nawa ako ng Diyos. At pirmado po ni Ma'am Marife Coyoca po. Okay. Inaamin mo ba na ginawa mo itong kasunduan na to? At nung ginawa mo itong kasunduan na to, naintindihan mo? Di ba? Bakit ngayon nagbabago isip mong binabawi mo yung bata? May nakonsensya ako, sir, eh. Nakukonsensya ka lang. Pero ano naman ang guarantee natin na pag nasa na yung bata ay maalagaan mo ng gusto at hindi mo na naman ipamimigay na kapalit ng pera? Hindi ko naman, sir. Ha? Okay, Kapatid ko, sir, ilan na ba ang anak mo? 4 na, sir. Kanino sila lumaki ang 4 na yan? Nandun sa mama ko yung dalawa, yung isa naman sa Mindanao yung isa. Ha? Nandun sa Mindanao yung isa, sir. So simulat sa pool, wala sa yung mga batang ito? Wala po, sir. Ako nagsuporta lang ako, sir, sa mga Susuporta ka Opo. lang. Kasi nagtatrabaho ako. Okay, sir. alam mo, Marife, Paula, pakinggan nyo to ha. Ang bata, pagka 7 years below, sa nanay lagi yan. Pero kung mapapakita naman nating yung nanay ay hindi fit o walang kakayang alagaan yung bata, pwedeng hindi ibigay sa'yo. May, Hello po. alam mo na ba yung nangyayaring usapin dito, yung si Paula, Opo. ay si Marife, Opo. Tumawag Okay. daw po kasi pumunta daw po si Marife sa Rapid Tulpo para mag-ano siya. Tungkol kay Pao kasi ang sabi binenta daw ni Paula yung bata. Teka lang, tanungin ko lang, yan bang bata may birth certificate na? Wala po. Meron na Mayroon po. mayroon. Okay. Ito po nalito. Sa birth certificate, patingin nga. So yung sa birth certificate, kung ano yung totoo, yun ang nakalagay sa birth certificate, ano? Hindi pa po naipasok, sir. Iyan pa lang. Wala pa po siyang birth certificate. Hindi, kaya nga, pero ano yung birth certificate Yung na hawak doon mo? pa lang po sa ospital pa lang po yan. Pero hindi pa po siya, Pero kumuha na ako dun, sir. Nasubmit na ba yan sa... Opo, pwede kasi daw- usually, pinifilapan pwede sa daw- ospital, tapos sinasubmit na yan sa civil register ng Sabi yung hospital. doktor, pwede na yun, sir, eh. Is Avenue Medical, name of patient, clinical service. Sa 14 ko yan makuha, sir. So doon pa rin sa Kiss Avenue, sir. So, okay, wala pa sa requested records Opo, kasi to be yun nga- claimed on. Pinapahingi kasi ako yan, sir. Oh, so may register na to, ikaw bilang nanay i-claim mo Opo. yung registration. Sa 14 Okay, po. sa September 14. Okay, sige. O may anong masasabi mo tungkol sa usapin na to? Hindi ko nga po masyado silang kasi maayos naman po yung usapan namin. Tapos ngayon parang
naiipit si Ate Pao, parang naiipit din kami kasi anong gustong mangyari ni Maripe? Alam mo kasi, May, kung i-analyze natin ang legalidad ng dokumentong ito, ang pinag-uusapan dito ay kapakanan ng bata. So sa akin, null and void ito. Walang bisa itong usapan na to. Okay? So May, kung hindi mo naman ibabalik yung bata, baka mabalikan ka naman ng kidnapping ng minor. So willing ka bang ibalik yung bata just in case, May? Pwede naman po, pero may ano po kami, may usapan po kami niyan eh. Na ano ba usapan nyo? Yun nga po, na kasi dahil po sa sulat na yan, kaya kasi sila yung lumapit sa amin eh, Oo tinulungan nga, na May, namin pero sila. sa akin, hindi legal itong papeles na ito eh. We're trying to connect with DSWD. Tinitingnan namin kung ano ba munang magandang gawin. To me kasi, considering the circumstances, kailangan makita muna yung fitness o kakayahan ni Marife na alagaan or palakihin yung bata. So, ang suggestion ko nga dito, ibigay muna natin sa DSWD. Ha? Marife, okay lang ba ibigay muna natin sa DSWD para yung DSWD, obserbasyon sa'yo kung dapat lang talagang ibigay sa'yo yung bata. Okay? Kung desidido ka namang alagaan mo yung bata, Ilagaan ko na lang yung sir. ha? Sa akin na naman sir. Ano, Ilagaan ano? ko naman Ha? sir eh. Sa akin na lang ilagaan ko naman ng sir eh. Hindi. Ano naman trabaho mo? Anong bibigyan mo kaya sa bata? Sige, mag-usap muna nga kayong dalawa, Paula, para... Narinig ko yung sinabi mo, nandyan ako kanina. Binigyan mo ako ng 10, tapos sumunod binigyan mo ako ng 4. Bakit mo sinabi, pe, wala kang binigay sa akin ng 4,000 na sumunod na araw? Narinig ko, andyan ako sa labas. Yun nga, di ba nagbigay ako sa'yo ng, di ba 2,000 sabi mo, hiram ka. Hiramin mo. Oo, hiram ko yan sa'yo. Tapos yung sa bahay, 2,000 rin yun. Hindi, sabi mo, ako na magbabayad ng bahay, Ate Baga. Pao. Bakit ganyan ka, pe? Yung Sabi mo, sa- huwag mo nang galawin yan. Ako na magbahala, Ate Pao, sa bahay. Sabi mo, bakit? Di wala nating magawa dyan kasi nangyari na yun. Oo, pero walang magawa. Pero alam mo ba itong ginawa mo? Ang laking skandalo nito sa mga anak ko. Wala silang kaalam-alam. Ang alam nila, nagtatrabaho ako. Yun nga eh. May wala nating maana dyan pero kasi Sino ang nag-udyok sa'yo na pumunta rito na ganyan ka? Bakit hindi ka nag-ano sa akin? Ano, Hindi mo nagsabi rin sa akin. mula nung nagbuntis ka, pe, kung nag-alaga sa'yo. Hindi mo ko kita nalagaan iniwan. ko. Bakit nalagaan mo ko? Pinabayaan mo nga ako eh. Ano pinabayaan? Bakit? Hindi ko pinabayaan mo ko. Bibil ako ng tubig mo, ng pagkain mo, hindi ka umaano. Wala nang... Tumawing umaalis ka. Bakit binigyan mo ko ng pagkain? Hindi. Halos doon ako sa pagitbahay na kumakain. Kasi biniwanan mo lang ako doon sa bahay na walang pagkain eh. Dahil alam mo, naghahanap din ako, pareho tayo nawalan ng trabaho. Oo, di wala nating magawa dyan. Bakit ganyan ka? Hindi ako nag-ano dyan. At saka hindi ko obligasyon naman yung pagkain mo kasi kanya-kanya. Oo, naisipin. Ikaw ang nagpasahod sa akin eh. Bakit? Kahit na lang pagbili ng pagkain, hindi ka makapagbili ano sa akin. Alam mo, May, Paula, etong usapin nito is may mas malaking picture, may mas malaking issue dito eh. Yung away niyong dalawa, inyong dalawa yan. Pero ang kailangan naming tignan dito, since lumapit ka naman sa amin, Marife, kung ano man siguro yung maging decision namin ay respetuhin mo rin, ano? Yung kapakanan ng bata. Yes, 'Di ba? Marife, considering yung nangyari, no? Sa amin, hindi porke gusto mong kunin yung bata, makukuha mo na ganun-ganun na lang, no? So, ikukonsulta muna namin sa DSWD. Okay? Kasi ako rin, kung ako din lang ang tatanungin mo, hindi rin mahirap din atang basta-basta ibalik sa'yo. 'Di ba? Ngayon, ibigay natin sa isang neutral na tao na may kakayahang alamin kung anong dapat nating gawin sa bata, ha? Marife? Okay? Okay, O may pakinggan mong mabuti ito, May, ha? Para hindi ka rin magka-problema, ha? O, sige, sige. Asek Romel Lopez. Hello po, sir. Hello po, ma'am. Yes, sir. Si Hello po sa inyo. Asek Romel, si Attorney Villamor po ito ng Wanted sa radyo. Yes po. Asek, alam mo na ba yung pinag-uusapan naming issue dito? Yes, opo. Actually, narinig ko, attorney, it's very complicated kasi alam ko, ako po ay hindi abogado but then with the institutional memory na meron tayo dito sa DSWD, yung sabihin na natin, yung presumption na tama yung sinasabi ni mother, but then alam natin in the first place yung registration deemed na ng state na tama yon, yung birth certificate na yon, walang question doon. Kaya lang nakakaproblema ngayon, may claim, but then kailangan nilang patunayan. Pero sa mata po ng DSWD, kahit gusto na ng magulang ngayon, at sinasabi niyang siya, we have to prove it, and then kahit proven yun, kailangan din magkaroon tayo ng assessment. Tama po yung sinasabi natin. Na, are you capable of taking care of your child? Kasi in the first place,
kung sinabi mong tumanggap ka ng pera, that's a big red flag sa amin. Dahil baka nga, tama po yung sinasabi ni Senator Rafi, baka naman pag tinamad ka na naman, o ayaw mo na naman, tatakbuhan mo na naman yung responsibility mo. So, ang sa amin po, sa DSWD, tabi po muna natin yung technicalities and legalities, but sa amin po, yung welfare ng child, yun po yung una naming tututukan. Papasok po sa case management ito. Yung bata, kung kailangan pong ilagay po sa custody namin yung bata muna, gagawin po namin yun until we sort out yung legal problem, and then until malaman po namin with the help of the LGU, yung parental capability mo, yung PICAR mo, na tinatawag, tandaan po natin nung nagka-issue tayo sa Ampuna, sa Gentle Hands, di ba, na gusto nang kunin ng magulang, ang discussion pa ay yung PICAR o yung Parent Capability Assessment Report. Ganun din po yung mangyayari sa ating would-be parent na kiniklaim na kanya yung bata. Kailangan nyo po munang mapatunayan yan bago nyo po makuha muli yung custody po sa bata. Okay. Asek, in the meantime kasi, yung bata na sa custody ni May, kung saan lumalabas, binigay yung bata na si May naman nagbigay ng 20,000. So, paano po natin pa-facilitate yung transfer ng custody ng bata sa DSWD? Para nakikinig po si May dito at si May naman ay tingin ko willing makipag-cooperate. Well, ang gagawin po natin dyan, since wala naman po tayong sabihin natin, kasi, forgive me, kasi sabihin natin, may sense of urgency, magkabila, But then, since yung bata naman ay hindi naman in danger, na dyan lang pumapasok po yung DSWD talaga, motokoprio, pagka in danger po yung life and safety ng bata, kailangan pumasok ng mga social worker natin. But since okay naman po yung bata sa custody ngayon ni May, susubukan natin dumaan tayo dun sa proper na case management. And then, yung sabihin natin, sa maayos na paraan, wala munang samsaman, But then, kung din ng ating mga social workers, kasi sila po ang may expertise dyan, na kailangan i-take custody na po ng DSWD yung bata, well, we have to do that. And if May, if she's willing to comply, well, magpapasalamat po tayo. May, okay lang ba sa'yo i-turn over mo na yung bata ngayon sa DSWD para naman sa kapanatagan din ng loob ng nanay? Okay? Opo. Sige. Kasi we understand naman yung time of the essence din natin dito. But then we wanna make sure and assure the parents, yung may custody ngayon sa bata, and then yung sinasabi natin na mother talaga na we will take care of the child, pagpunta po natin sa facility natin. Tsaka Basta Asek, yun nga po yes po. yung bata naman, 1 month old lang Asek yung bata, kaya wala pa sigurong naintindihan yung bata Pero talaga. nung binigay po, is 5 days old pa lang. Nung binigay daw 5 days lang. Yes, opo. Kung that's the case po, attorney, ang gagawin po natin, siguro off the air, may pag-coordinate ako sa inyo, I'll ask the specifics of the case, then we'll refer it to the regional offices natin, and as soon as we can facilitate po, ito lang po yung hiling ko din doon kay would-be mother, wala nang masyadong stress pa na mag-rant pa tayo, doon sa ating isa, but then, cooperation, kasi hindi naman hostile yung kabila din, Hindi po. Hayaan niyo po yung DSWD with our expertise din, at siyempre yung compassionate din natin on both sides. Asek, yung malinawan lang po kung ano po yung proper way po para hindi na po maulit din po ito sa ibang viewers. Ano po yung proper way po para po sa adoption po ng bata? Para ma-illegal po. Opo. Well, una po sa lahat, hindi po natin kailangan na bakit po ba nagkakaroon tayo ng problema? Kasi hindi natin sinusunod ang batas. Alam po ni attorney, na may kailangan tayong sundin. It's either kung una, ikaw na magulang na hindi kaya mong sustentuhan ng iyong anak, ilapit mo, but we don't encourage that. Kaya po sa amin, attorney, di ba? Ito po yung lagi namin sinasabi, uulit kami. Kaya po maganda yung proper. Kung hindi mo kaya nagbubuntis ka man, pupunta ka sa CSWD ng mga LGU. Sa DSWD on a national scale, on a national level. Kasi gusto mo magpa-adopt, ako po yung nagbubuntis, gusto ko pong ipa-adopt tong anak ko paglaba. With case management, ite-test namin, teka, ito na ba talagang gusto mo? Isasagad ka namin hanggang dulo, hanggang ma-realize mo, yun na yung kaya mong gawin. Kung yun lang talaga yung option mo, we will respect that. Ibibigay namin yung pagkakataon sa iyo, i-adopt namin yan. Yun nga lang, iba na yung proseso pag nagbago yung isip mo.
Kasi Kaya nga- kailangan mo bawiin mo yung sa Estado. Kaya po idadaan natin sa tamang paraan. And then sa atin naman pong mga kababayan na nais mag-adapt, may mga institution po yan, private, but then monitored, ng DSWD, na tinitingnan po muna yung kakayanan din ng aampon doon sa ating mga bata na nandyan. And then doon po papasok yung proseso ng matching. Bibigyan kayo ng options. Ito yung mga bata na maaaring pasok sa inyong personality. May mga counseling. Pwedeng mag-temporary ka muna, parent ka muna, parang ganon. Hanggang ma-identify natin yung proper matching. Hanggang gugulong na yung adoption process. Hanggang in the end, ma-award sa inyo yung sa tingin ng mga social worker, yung tingin ng mga panel ng Estado, na akmang bata para po maampunin nyo. Ito po yung proseso para hindi na po yung may mag-uurong sulong, masisira po una yung emotional investment din ng nais mag-ampon. Masisira din po yung emotional investment doon ng nagpa-ampon na biglang nais niya nang bawiin pero hindi niya pa mababawi. Bakit? Kasi yung Estado po, protektahan na rin yung bata. Kasi nung una, pinamigay mo na. Tapos ngayon, natapilo ka lang, gusto mo nang bawiin. So Kaya yun nga po yung po, iniiwasan. tama po, Asek. Yes Tama po. So tayo po, sa ating po mga kababayan na nagdanais, nandiyan po lagi yung ating mga social workers sa mga lungsod, sa mga bayan, at then sa DSWD, para lagi po kayong sumangguni, nasa ganun, proper po yung pagdaanan ng paglalagak ng bata na yan po yung last option. We don't encourage that, yan po yung last option natin. And then kung ganun man, yung mga nagnanais din po, para siyempre, kung may maghahabol man, mapoprotektahan din po kayo ng sistema ng Estado dahil pinagkaloob na po sa inyo ng bata na yan properly. So kayo na po ang kikilalaning magulang yan. Itong batang ito ay tao. Hindi manika na pinaglilipat-lipat lang na parang manika lang. Hindi po ganon. Kaya po dapat sundan ang proseso. Kasi ang mga possible cases nyo dito, child trafficking, child abuse. Hindi ganon kasimple ito. Now that naayos na namin yung issue tungkol sa bata, pag-usapan naman po natin yung tungkol sa inyong dalawa, no? Kasi kayong dalawa, parang kinuha nyo yung bata, parang binenta nyo na lang eh. So baka lumabas siya na child trafficking. Any rate, ikaw ba, Marife, willing kang ibalik yung pera nila? Wala akong pera sa ibalik, sir. Hindi, tinatanong ko hindi ko tinatanong kung may pera ka bang pambalik ngayon. Willing ka bang ibalik din yung pera nila? Opo. Kung may Kung sakasakali. Opo. Okay? Pero i-assess din ho namin na mabuti ito, no? Kung ano po mga possible na cases maglalabasan dito later on. 'Di ba? Pero in the meantime, i-monitor mo muna yung bata, tingnan mo, at gagawa naman ng assessment yung DSWD. No? Titingnan po namin na mabuti ito, i-assess din namin kung ano ba dapat ang pwedeng kalabasan ng mga kaso dito kasi kailangan din natin magkaroon ng example o ehemplo dito sa kasong ito para na sa ganun hindi gayahin ng ating mga netizens o nanonood ngayon. Hindi po ganun kasimple na ikaw na magulang, binigay mo yung anak mo sa isang bata, sa kaibigan mo at ibinenta. Dito lumalabas, binenta nyo yung bata eh. No matter how you look at it, ano man po ang sabihin nyo, yung bata binigay mo, may kapalit na pera. Pagbebenta po ng bata yun at baka lumabas siya na child trafficking. Siya na po lahat ang may pakananon. Ginabayan ko lang po siya. Huwag mo akong i-diin dyan, hindi ikaw ang may kapakanan. Bakit may connection ako doon kay Myla? Ikaw ang connection doon. Ikaw ang diba sabi mo nagpahanap. bobo ako, hindi ako marunong bobo ako. Di ikaw lahat doon ang may pakanan eh. Di ba Teka lang, wala teka akong lang. connection doon. Bago ka Marife nagpunta dito, hindi pa kayo nag-usap ni Paula? Wala po, nagulat na lang po ako. Oh. Wala po siya, wala. Ang ganda po ng namin, nagulat na nga lang siya. Ang alam po talaga ng amo namin na may-ari ng pwesto, nilalakad lang po niya yung sa single parent lang po niya. Yun po yung Asek. alam namin. Yes po. Yes Asek po, Romel, sir, attorney. since kayo naman ang magiging custodian ng bata and being the representative of the government, ano po, i-assess nyo nga rin po kung ano mga possible criminal liabilities dito para pwedeng ma-initiate. Para na sa Opo, ganun ma-institute at matuto rin at magkaroon ng example sa publiko kung ano ang mga liabilities ng mga taong nai-involve sa pagbebenta ng bata. Pwede Yes, po ba tama yun, po, Asek? Atty. Pagtulong-tulungan Tama po, natin? attorney. Yes po, kasi ang DSWD po ay isa po sa vice chair ng Interagency Against Human Trafficking or Trafficking. Well, ito po yung ini-impose natin at babalaan natin sa ating mga kababayan na ganito yung nais nilang gawin. Yung Yeah, po. is the full force of the law. Isipin nyo, DSWD sa social side,
DOJ para sa protection ng bata Opo. o ng victims, ano po. And then DOJ din, NBI, possible na At saka alam ko po, meron kayong task force on human trafficking eh, di ho ba? Yes po. At Ito po kasamang yung IACAT, DSWD rin. attorney. Yes, ito po yung IACAT. Kaya ito po yung warning natin sa ating mga kababayan. Baka akala nila, walk in the park ito, sorry, pagka kasi nagbago yung isip ko, bawi. Hindi po. Ako lahat Tama na po yung nag-iip. sabi niyo, attorney. Ayaw po ito ni Secretary Rex Gatchalian, ni na Senator Rafi. Ayaw nila na paglalaruan mo yung buhay ng bata, yung future. Kaya siguraduhin po natin with the full extent and power given to us by the Constitution, ay we will go after you. Regardless kung kayo man yung nanay, kayo man yung nagbayad, wala pong biktima dito kundi yung batang tinraffic nyo, pinaglaruan nyo, yung future ng bata. And then yung safety, of course. Paula at saka May, nadinig mo ha? Opo. So makipag-cooperate ka para hindi tayo magka-problema dito kung ano man yung pwede nating masolusyonan pa. Pero nadinig nyo naman yung sinabi ni ASEC Romel Lopez, the government will have to step in at gawin kung ano yung makailangan niyang gawin bilang lumalabas na ama ng batang ito. Kasi sa ngayon, estado ang lumalabas na ama ng batang ito para maproteksyonan. Okay? O, sige. Okay. ASEC, Pero, ASEC, thank you very much ha. Very educational po yung mga naging discussion natin ngayon. I'm sure marami pong nakadinig at natuto. Lalo na yung mga magulang dyan, yung mga nanay dyan na buntis na nagbabalak gawin kung ano yung ginawa ni Marife. Tingnan nyo pong mabuti. Kung hindi nyo po kayang alagaan ang anak nyo, nandyan lang po ang DSWD. Ano po, ASEC? Di ho ba? Yes, tama po. Kesa ibebenta nyo na lang yung anak nyo ng basta-basta. Nandyan naman po ang DSWD handang tumulong sa mga single mother. Tama po, ASEC? Tama po. And then we have law yung Expanded Solo Welfare Act to make sure na kahit papano, although aminin na natin with the fundings and all, but then kahit papano na natutulungan yung ating mga solo parents, Ayun. kung they will take the burden of raising their children alone, tinutulungan din ng Estado. Meron na po tayong batas. Ang hindi lang po acceptable sa Estado is we traffic the children, we contribute to the possible harm, and detrimental ng values ng bata. Dahil po, sabihin na natin, sa irresponsible natin side ng pamumuhay natin o irresponsible decisions natin nang dahil dito. And dyan po, papasok talaga ang Estado. Ulitin po natin, attorney, sa ating mga kababayan, rule of nation approach po ang sistema ng pamahalaan dito. Kaya hindi po ito walk in the park na nagbago yung isip natin. Wala naman yan kasi nagbago na isip ko. No. You will have to face the law. The Constitution of the Republic of the Philippines protecting walang iba kundi yung the very future of our nation, yung mga bata po. Okay, ASEC, I'm sure may mga nakakadinig ngayon na may parehong suliranin na maaring pagdaanan yung pinagdaanan ni Marife. Meron po ba tayong hotline para sa mga ganyang may problema para matugunan kaagad ng DSWD yung kanilang pangangailangan? Meron po ba tayong hotline na pwedeng tawagan? Well, para po dito sa ating sa DSWD po natin, para po tuna doon sa mga solo parent na may problema. Alam niyo po ba, tuwing Tuesday and Wednesday, para po doon sa mga PAW lawyers na naka-embed po sa DSWD para tulungan ng mga solo parent natin. Tuesday and Wednesday, bukas po yan, maaari po kayong pumunta sa tanggapan po ng DSWD sa Central Office, sa Quezon City, sa Pero po Papata. yung pong mga nasa probinsya, ASEC, sa mga Yes, regional ito po. offices, pwede rin Ito po. pumunta? Pwede rin po, sir. Pero para po sa numero, maaari po nilang tawagan ito po, attorney. Ito po ang numero. Kung may mga katanungan ba, pwede bang kasi i-announce? abogado rin po. Ito po yung numero 893-18101. Ulitin ko po, 893-18101. Ang local po natin ay 10342. Ito po yung maaaring tawagan ng ating mga kababayan. So, para hindi po tayo padalos-dalos doon sa ating mga desisyon. Kasi buhay po nung bata ang nakasalaylay dito, future safety and all, na pinoprotektahan po ng Estado. Hindi lang po ng DSWD, ng Estado, Republic of the Philippines. So, attorney, tama po, di ba? Pag kayo po yung nakasuhan, people of the Republic of the Philippines, Republic of the Philippines versus pangalan niyo po, kalaban niyo po ang Estado. Nako, napakalaking pasasalamat po namin sa inyo, ASEC, at na-interview namin kayo at ang dami po sigurong nalinawan
na mga ang pag-iisip, lalo na yung mga in distress na mother na mga anak. So ayan na po. At para po hindi rin sila mahulog sa sitwasyon na kung katulad na nakahulugan ng sitwasyon ni Marife. Ano po? Marami pong salamat, Asek. Ano po? So ano din po, magandang hapon po. Marife, naintindihan mo yung sitwasyon ha? Paula ha? Hindi ganun kasimple ha? Ikaw naman Marife, nakailang pang ilang anak mo na tong batang ito? Pang-apat siya. Oh, sana matuto ka na ha? Meron pa kayong haharapin na kaso rito. Ha? Pero andyan pa rin naman kami para sumuport at umalalay sa inyo. Ha? Sige po. Salamat po. Magandang hapon po.